Alam niyo bang ayon sa statistics, halos 7 milyon sa mahigit 70 milyong populasyon ng Pilipinas ay nasa edad 6 na po pataas at itinuturing ng senior citizens? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan sa kinabukasan. Magandang hapon po, maayong hapon mga kaibigan, kabagang, kababayan at kapitbahay. Isang muling siksik sa impormasyong hapon ang ating pagsasaluhan mga kasama, lalong nagiging siksik sa kaalaman dahil sa ating ninang sa kalusugan at wastong nutrisyon, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Health Assistant Secretary Bernie Flores. Good afternoon po, Ma'am Bernie. Good afternoon, Rod, at good afternoon po, dear naming mga suking listeners. Pinag-usapan natin yung kapakanan ng mga kabataan sa episode natin nitong nakaraang Sabado, ang National Safe Kids Week. Ngayon naman, ang ating bibigyang focus ay ang ating mga nakatatanda o senior citizens. Rod, bubusisiin natin yung elderly-friendly measures na pinapatupad ng pamahalaan, particular ang local government units o LGUs, alinsunod na rin sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Gusto ko nga pong malaman, Ma'am Bernie, no, kung talaga bang nasusunod ang maayos na batas para sa ating mga lolo't lola. May nabasa akong kaso, this year lang po, mga March, no? Isang restaurant sa Cebu na hindi in-honor yung iprinisinta ng isang customer na senior citizens card. No, nakarating sa piskalya. Yung kaso, bago na resolba at ibinigay din, yung restaurant, yung 20% discount. Umabot pa ng korte. Humantong pa sa kaso. Oo. Siyempre, kapag hindi nakukuha ng senior citizen yung dapat na benepisyo niya, ayon sa batas, may kaakibat itong consequence sa kanilang nutrisyon, kalusugan at pamumuhay, lalo na sa nutrisyon. Very vulnerable ang mga elderly, lalo na sa malnutrition. At siyempre, kung wala ang mga discounts na yan, lalo na sa pagkain, Rod, tiyak na makukompromiso ang kanilang nutrisyon at kalusugan. Aba talaga, dapat kang tutukan ang implementasyon ng Senior Citizen Act. Kawawa naman ang ating mga lolo't lola, lalo na yung mga mahihirap at maralita. Oo, Rod, at ang direktang nagpapatupad ng batas na yan ay ang mga lokal na pamahalan na nakasasakop sa bawat establishmento sa kanilang lugar. Kaya nga nag-imbita tayo ng kinatawan ng local government unit dito sa Metro Manila para ibahagi sa atin kung ano ba ang kanilang mga ginagawa para masiguro ang pagsunod ng kanilang lungsod sa mga alituntuning itinakda ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. At ang ating studio guest sa hapong ito ay walang iba kundi ang consultant ng Office of Senior Citizens Affairs ng Makati City. Siya rin ay responsable sa pagmumonitor at yung mga pagsasakatuparan ng senior citizens batas na ito, pati na rin yung pagtanggap ng mga complaint fraud. Siya rin ang ating relatively bago na sumumpa sa isa pang napakabigat na tungkulin dito naman sa National Anti-Poverty Commission. Siya kasi ang ating sectoral representative representing the senior citizen sector. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Noli Villafuerte at ng Makati City. At welcome po Mr. Villafuerte sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Salamat po sa inyo, Brother Rod at saka Ma'am Bernie. Opo. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig, Luzon, Visayas, Mindanao, mga katribo ko po na nandito dahil tama-tama po na kayo nagpapasalamat. First time ko rito sa DZXL. At ang ating po mga katribo, hari nawa ay nakikinig po. At mamaya, siguradong kung gusto niyo mag-text o magtawag po, alam natin kasama po yon. At sige po, ipagpatuloy po natin kung ano ho kailangan natin para sa kaalaman lahat ng mga
katribo senior citizens. Ayun. Wala sa boses na senior citizens. para Pwede mo pong tanungin, Sir Nolly, ilang taon ilang na? taon? Opo, para naman may idea yung ating mga tagapakinig. Una-una, bago kayo, Yun first nga time po. nyo sa DJXL. Ako'y 73 po nakaraang November. Yan, 73. So, 73 and how many months, no? Oo, malapit Kalahati, kang okay. mag-74. Pero ako pag sa radyo parang 37 lang ho. Oo, balik na rin natin. Balik na rin. Tama po yun. Anyway, Ma'am Berde, sisimulan ko na po ang pagtatanong Sige. kay Sir Dolly. Para sa kabatiran po, Sir Dolly, ng lahat, no? Ano-ano nga ba ho yung mga benepisyo para sa ating mga lola sa ilalim po ng Expanded Senior Citizens Act of 2010? Alin ho, yung batas o yung sa Sa amin? batas po, sa batas. Oo. Okay, yun po. Matagal na ho yung batas no? In fact, the first law was 7432. Ang author natin, ang father natin ng batas ay ang ating senador na anyway, and susunod po ay yung ating 9257, no? And then, nabago po yan ng 9994, which is the latest. Nung na-approve po 9994 ng ating nakaraang Pangulo ng Pilipinas ay February 15, 2010. So the law is just a law without the IRR, the so-called implementing rules and regulations, Opo. which partly po, I was one of the members na parang nag-prepare. And finally, it was signed on June 18, 2010, and then took effect July 6, 2010. Ito po ang unang-unang inintay namin na nilakad po namin ng isang taong mahigit yung VAT exemption of 12%. Ayun po sa mga senior citizen noon. And the rest po yan sa sine, sa restaurant, whether dine-in, take-out, or delivery, or drive-in, 20% less. But ngayon po, at yung ating mga professional fees sa mga doktor, no, sa mga nurses, na mga professionals na license sila, dentista, pagkatapos yan ating po mga circus, mga cinemas, and transportation. Unfortunately po, ang taxi hanggang ngayon ay medyo nakapending pa. Sapagkat when the land transportation released the regulation in accordance with the IRR, kasi po IRR, yung iba hindi ko alam, akala nila, nandun na sa IRR, akala nila, yun na yun. Without realizing na para bang, in Kailangan between pang lines, mga fine na prints po, na ang sabi nila ay nakalagay doon, subject to the regulation to be released by the Interagency Department. Yung baho na late, kagaya kanina pinag-uusapan natin, ang DOH, finally, kami nagpapasalamat. Ngunit meron pa rin hong mga benepisyo tayo in spite of the fact that it is in the IRR of the RA 9994, meron pa rin kulang. Pero marami na hong lumabas na mga resolutions, marami na hong lumabas na mga AO, Agency marami na orders, lumabas, oo. kagaya ho sa supermarket ngayon, 5%, but no VAT exemption dito, nakakamali, ma'am. Akala nila ang supermarket and groceries, 20% din. No, hindi po. Maliwanag because it's a special administrative Pagkain. order released by DTI and Department of Agriculture. So, yun po. At saka yung iba po, sa hospital, no? So Maganda yung ngayon. sa pagkain po, 5% lang? Hindi po. Sabi niyo po, ano po? Ang groceries in supermarket, Groceries, oo. in the booklet, they should have the booklet before they can Sa purchase. ilang porsyento? Yung 5%. 5% lang. On Yung the, discount din. 5%. No VAT exemption. Oy. Mga prime commodities and basic necessities listed nandun sa bagong booklet natin. Kung wala ho doon, wala ho ano. Dan marami nagkakamali ho, kaya nga ho doon sa kabilang. Selected lang ho. Select Na mga selected lang, hindi lahat. There are now 32 items na selected. Additional lang iba, no? Compared to the other AO before. At ayun po, napakarami pa ho natin kailangan pati sakit na sabihin pero kami ho ay nasa pre-departure area. Kasama na ho punerarya. Pag ngayon, meron ho nag-complain sa akin kahapon. Hindi raw nagbibigay sa punerarya ng discount. So I had to call them up, no? At susunod naman daw ho sila sa awa ng Diyos. Because earlier, I believe you mentioned na maraming violators na po, abutin tayo ng 2 oras dito pagka inabot ho natin. Mga yan po. Ilan na po ba ang senior citizen population sa Buong Pilipinas? Yung kanina po yung sabi ni Rod, 6.8 million.
Sa latest po niyan, if I know right, sa 2010 is 7.5. 7.5. Okay. Sa Dadagdag ko. Makati naman Ay, po. sa ilan? Makati po, ang amin talagang tunay na population, siguro kami pinaka-updated, Dahil may payroll kami eh. So, on the last payroll that we have, na Mayho ito as of the latest, na now it's June, ang babae po, 31,490. Mhm. That represents 60% of the total population ng senior citizen. Senior lang ho ito, ha? Apo. Makati. Ang Apo, lalaki naman, senior lang. more or less, ay 20,992. 21. So, 21. on our payroll, 52,482 to be exact. Lahat po yun nabibigyan ng konting pabuya. Mm-mm. Actually, kilalang-kilala Rod ang Makati na talagang nangunguna sa pagbibigay ng mga benepisyo. Ano po ba, bago natin pag-usapan, Sir Sige po. Noli, yung mga iba't ibang benepisyo binibigay ng Makati, tanungin muna natin, ano ba yung nag-udyok sa Makati na para pangalagaan nila ng todo-todo, no? Rod, Yung mga ang senior mga citizen. lolo-lola natin, sabi nyo ay mga katribo nyo. Katribo namin. Oo. In fact, alam niyo, sa Makati po, hindi ang tawag sa amin senior citizen. Ano po? Senyorito at senyorita citizens kami. Ah. Bakit po? Bakit Hindi, alam niyo po, mahal ganito na yan. mahal ninyo ang Yun mga po. senyorito at senyorita ng Alam niyo Makati? po, it's number one, I would say, is the political will of the punong lungsod o punong lalawigan. Kasabihin nga. Kasi every time I say and share about Makati, alam niyo, sa law din, nandyan. Dahil sa law, hindi ho lahat kinukuha ng national government except the 500 ngayon na for indigent na tinatawag natin na social pension. Nakalagay ho doon, karamihan pinasa ma'am and Rod sa LGU. Oo. Hindi po kumikilos. I hate to say it, but that's how it is. Not like in Makati po, talagang kasabihan nga, bakit kami nandun? Mayaman daw Makati. For one. Ang amin pong reason doon, hindi ho yung yaman eh. Because there is a law in GAA, the General Population Act, na mayroon talagang 100% sa senior and the other percent share would be for the PWD. Dinagampanan po yun sa Makati. Yung iba ho, ayoko magbanggit, bakit daw hindi? So lahat po ng cities and municipalities throughout, meron niyang benepisyo na merong budget yan para ipamahagi sa senior, whatever it is. Patupad. Oo. Ang amin po ay, kasabihan nga ho, ay yung gininto ang puso ng binay. Wala ho tayong doon. Pagkat ngayon nakikita naman natin ho siya. At sinundan na ho ngayon ng junior. Dinadagdagan pa rin ho kami. Kaya ang amin po yung talagang political will, mahal ang senior po, hindi lang ang senior, kundi lahat na ho ng sector because ang kasabihan nga ho, back pay. Because the slogan, the battle cry of the Vice President now when he was the mayor of Makati, hindi ho advertisement ho, ay yung senior po ang malaki utang na loob ng Makati. For those who have given Makati so much more in their youth, deserves to be pampered in their senior years. Ayun po ang kanyang So, pwede ba quickly, sir, ano ba yung mga pampering na ginagawa sa mga senyorito Okay, we have at three cards. senyorita? Sige po. We have three cards. We have the white card, which is the OSCA, the regular OSCA card, nationwide. Our benefit there, siguro marami yung sumusunod. As many movies as we can watch in a day, free. Okay, movie. Okay. Libre movies na ho. Pupunta sa barangay ang mga 10 o mga 8 donya o don, kapitan. Libre hatid pa ho at saka sundo. Okay? Okay, white card ho yun, ha? As many movies as you can watch in a day, ha? No limit ho yan. Kahit araw-araw sa Kahit oras-oras kung gusto niyo. In fact, alam niyo, when I was monitoring, quickly, alas 12 ho yung ganitong oras. Pag-monitor ko po, kasi I'm the number one Nakapila na monitoring. sila doon. Hindi ho, natutulog. Sa loob ng senior. Sa loob ng singit. Pag ganyan.
nagising. Malamig eh. Hindi naintindihan ng sine. Ulit Labas. din. Hindi ko, labas. Lalabas Punta sa ulit. kabilang theater. Libre na naman. Nagkamali ng pasok. Kaya mo na, nagkamali tayong pasok eh. Gusto kong action. Bakit comedy pinasok natin? Labas na naman. Libre sine na naman po. Ayun na. Okay. Now we have the blue card. No? The blue Okay, card. ano naman po, para saan naman po Ang yung blue card po, inumpisahan yan. Actually, the real goal of the blue card, initially, that was about 2002 for funeral benefits. okay. Kami na ho na-umpisa, no? Eh, marami yung ayaw sapagkat maraming may mga pamahiin, ano? And then finally, ang blue card po namin, at the latest na po, talagang binigyan na ho kami ng allowance every 6 months, no? Mid-year bonus, for those who are 60 to 69, 1,000 pesos po, June, and another 1,000 pesos for December, together with a gift of Christmas bag, pang Noche Buena, sagot na po yan, no? Okay. Now, for 70 to 79, no, the latest, so, kagaya ko ngayon, nandun ako sa it's 1,500, no? Tapos 600, and for 500. nadagdagan, and for 80 years old up, 2,000 na. Yan po, no? So, At bali saka- 4,000 po sa isang taon. Opo, yung 80 years Yung old. 80 years Wala old. pa tayo dun eh. 3,000. Ngayon, yun yung tinatawag na hindi lalampas ang araw na inyong birthday, dadating inyong birthday cake. Bisa may harana pa, kahit na disintonado yung nagharana. Happy birthday, Lolo. Happy birthday, Lola, no? And then on your golden wedding anniversary, a big anniversary cake, no? Dadating sa inyong door. So, ano po ho yan? Yang ating pong tinatawag Blue pa rin na yun, blue card pa rin yun. Chinese New Year. Meron po kami kasi every year we celebrate the Chinese Year together with our brothers, sisters na Filipino-Chinese na lahat po ng sa ganda ng aming pupalakad doon, lahat ng 5-star hotel ay nagbibigay ng talagang sila nagsishare na at we gather about 1,200 to 1,400. Maganda ho yan. And alam niyo ho, before giving the blue card, meron pa hong paparty yan, ma'am. No, may paparty pa yan. We gather about every quarter, no, 200 to 150. And pag abot po ng blue card nila, kasama na yung allowance nila. Whatever it is, ano ho? Parang lilipat na. Oo, at saka, alam nyo, Makati. alam nyo, pati yung provisions po ng ano namin, ng mga wheelchair, ano, kaya tanong ko, sino gusto ng wheelchair? Ayaw mo magtaas, pero the moment you need it in the future, whether cane, or yung ating walking na tinatawag ko, or ano, libre ko yan para sa senior. And, yung pong, alam niyo ba, exempted kami sa color coding ang mga senior within Makati? Kaya pagpunta ko dito, kahit na color coding ako, hindi ako huhulihin sapagkat Senior citizen. senior citizen. No, with the blue card, ha? Not the okay. regular card. With the blue card po ang ating ano. Kaya yung welcome party natin, December, birthday cake, at yun hong, mamaya siguro babangkitin palagi ko ng isa nating kasama, yung mga iba pang aming benepisyo na pagpapaubaya ko na sa kanya. And then the yellow card. Okay, the yellow card, that's another card that we have. Our benefit is... muna natin siguro, Rodin. sige po. At sabihin nyo lang. Na okay, tayo. sige po. Yellow Sige card po. after the break. Okay. Sige po, salamat Sige. po. Sandali lang po, sir. Mga kasama, kanina binagid ni Ma'am Bernie, lilipat na tayo sa Makati, pero Oo nga, matagal pa yung mangyari, Ma'am Bernie, bata pa tayo. Mga kasama, kung meron po kayong mga tanong tungkol sa ating episode ngayong araw, by text lang po sa 0919-884-0659, particular yung mga lolo't lola nakikinig sa ating palatuntunan sa mga oras nito. O tumawag po sa 8822-374. Magpapatuloy po mga kaibigan ang radyo mo sa nutrisyon. Pero break muna tayo para sa paboritong segment ng Text lahat. question. Ito naman, Bernie, ang ating text question of the day. Bilisan na lang natin. Magbigay lang po ng kahit isang benepisyo para sa senior citizens sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Naku, napakasimple. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, ang sagot syempre. At isend po sa 0919-884-0659. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radio mo sa nutrisyon. DZXL at Radyo mo sa Nutrisyon. Isinusulong ang nutrisyon at kalusugan ng milyong Pilipino. Radyo mo sa Nutrisyon. Tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Radyo mo sa Nutrisyon sa DZXL. Tuloy po ang radyo mo sa nutrisyon at ang topic natin ay kung paano mahusay at epektibong pinapatupad ng ating mga LGUs ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang pambansang batas na nagbibigay ng mga benepisyo para sa ating mga nakatatandang kababayang 60
years old at pataas. At ang ating studio guest ay walang iba kundi si Mr. Noli Villafuerte, ang consultant po ng Office of Senior Citizens Affairs ng Makati City, na sharing sectoral representative for senior citizen sector ng National Anti-Poverty Commission. So pagpatuloy po natin, sir, yung gold, hindi, yellow card naman. Yellow ng card Makati. po. Okay, Opo. yellow card po, wala iba ho yan pang hospital yan, ano. So, all okay. senior citizens po ay talagang practically libre, no? Hospitalization. Hospital. Hindi lang naman senior ho meron ito. All voters sa Makati and legitimate or bona fide residents na meron yung pumoboto ay may yellow card. Pero senior citizen po, let's say confinement, no? Mhm. As much as 5,000 pesos, halimbawa may bilyan, ano ho? Libre po yan. But above 5,000, paano yan? Inabot ka ng 500,000. No, 600,000. Umaabot po yan. Sabi nga sa inyo ho, malabiro, gumaling ka nga, nakasakit ka naman ng cancer sa bulsa. No problem po. The only amount that we will, not even payment, but donation, in spite of the fact na, let's say, kagaya ho ng wife ko, when my wife passed away, inabot po ng 643,000 pesos. I only donated 200 pesos being a senior citizen. Yun po yun. And then we have the heart card po. Nandiyan na ho, libre lahat yan. At saka sa butika, ang ating pong discount ay 20%. No? But all of us are members of the heart card na wala ho kami babayaran na membership fee. No? 50% discount po kami. Any medicine that's available at the City Hall of Makati. Yun po. Po, in-make you okay. Sabi mo kayo, Rod, Pero paano po, Sir Noli, minomonitor ng inyong opisina ang lahat ng inyong mga 60 plus thousand Okay, I understand, ma'am. We are so organized that we have all the barangay officers po. In fact, yesterday, I had a meeting with them, para i-guide po sila. Now, there are 33 barangays, and there are 33 heads ng senior citizen, which we call the chairman. Okay. However, 29 po officially on our list, and the rest are some of the exclusive villages, but the barangay captain handles the senior citizen affairs. Lahat po yan organized, talaga po naka-database yan, at talaga po pag may reklamo and the OSCA office is there, every time po open kami. Kaya it's the actual organization and the structure. Kasi ang mangyayari sa iba ho, iba-iba sa ho. iba kasing LGUs, sabi nga natin, hindi tayo magbabanggit. Walang mga ganong Mga benepisyo. walang mga ganong organisasyon. Meron din naman that's standard throughout the country. However po, alam niyo mga iba seniors, so to say, natalo ka sa election, then they will organize their own, no? Kaya minsan isang barangay po, 4 ang organization. Sorry po, pero alam na ho ng iba, kung nakikinig ko, sino ang mga binabanggit ko dyan, yung pag ako yung naimbita, ganun o, paano ba nangyayari, Mr. Villafuerte? Bakit Kako, alam mo, sorry to say, sa Makati, meron din mga ambisyon ng mga senior, pero hindi hiwalay pag natalo. Kaya iba, sobrang ambisyon, they would really split and organize and join another organization. Diyan tayo magaling mag-organize. Sir, ito po, pagbigyan natin si Aileen Atebo ng Calamba, Laguna. Ang tanong po niya, kasama po ba ang vitamins sa discount? Ito po yan. Okay, walang advertisement, I have to mention talaga kung sino, without, Alam niyo po, ang vitamins po, hindi pa rin ho nagbigay ngayon sa batas po. In fact, nakalagay ho doon yung mga therapeutic na merong talaga ho. Pero wala pa ho ring isinama doon sa pinirmahan po ni Dr. Ona na bagong AO na 2012-James 1. Okay, what is that? 007. So, pero meron ho mga butika dyan, malalaki. As long as you have the prescription and your card and your booklet, punta po kayo sa isang malaking butika dyan, lahat po ng vitamina ay in-anticipate na nila meron tayong discount. Ang pinakamalaki po ay selected sapagkat ang vitamina po classify ng FDA, ng Food and Drug Administration ngayon, na yan po ay parang supplement. Lahat po ng supplement walang discount in accordance with the guidelines released by FDA and DOH. Okay. Kaya pasensya na po tayo. Sige po. Bigyan muna nating daan din si ating field reporter ngayon via phone patch kaugnay ng ating paksa tungkol sa ating mahal na senior citizens. Narito naman po si Miss
Beth Florendo. Siya po ay board member ng Federation of Barangay Councils of Makati, Senior Citizens Incorporated, and Chapter Chair, Barangay Post Proper North Side ng Makati City. Magandang hapon po sa inyo, Miss Beth, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Si Freddy. Opo. Sa mga tagapakinig ng radyo mo sa nutrition. Inagagalak ko pong i-report na aktibong-aktibo ang aming Federation of Barangay Councils of Makati Senior Citizens sa pag-aaruga sa mahigit 50,000 senior citizens ng Makati City para sa kanilang ma-enjoy ang kanilang golden age. Tuwing Marso po ay meron kaming senior sports fest kung saan nagtatagisan ng galing ang ating mga lolo at lola sa mga larong gaya ng dama at table tennis. Meron naman pong team building activities tuwing Abril, kabilang ang tinagurian namin Lakbay Saya ni na lolo at lola. Pinapasyal po namin sila sa mga historical at tourist destination gaya ng Baguio, Wow. Puerto Princesa, Cagayan de Oro, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sample lang. Opo. Kapag buwan naman ng Mayo, ay mayroon po kaming Santa Cruzan. At buwan-buwan po ay may special treatment, may special treat din na binibigay. At dahil sa inaawitan sila ni Tita Mitch Reyna sa University of Makati Auditorium. Sa darating pong Nutrition Month ng Hulyo ay magkakaroon kami ng Inter-Barangay Seniors Cooking Contest at ito ang isa na gawaing pang-nutrisyon upang magkaroon ng healthy lifestyle. At sa selebrasyon ng Elderly Week, 1 hanggang 7 na Oktobre ay ang napakasayang contest na tinawag namin sa kong lola at grobe kong lolo. Sa contest na ito, may trophy at cash prizes na ipamimigay sa mga winners. Mayroon din po silang choral group at solo singing contest. Kanina ay nabanggit na ni Mr. Noli Villafuerte na may cash gift na binibigay ang Makati City Hall sa mga senior citizens tuwing June at December. At kapag birthday ng aming senior citizens, meron silang Ayun daw, naputol si Miss Oo. Florendo. Siya po ay Tawagan si natin Beth naman. Florendo. Hindi, patapos na rin naman. Patapos na ba yun? Oo, maraming salamat Miss Beth. Siya po ay si Miss Beth Florendo. Proud to be a senior citizen ng Makati City. Ang dami palang Oo. mga activities. Sama no, ko po ng sa mga board yan. Senior citizen. Oo, nagulat po siya para sa radyo mo sa nutrisyon. Anyway, once again, maraming salamat, Miss Florendo. At sa punto ito, Ma'am Bernie, magpasalamat tayo sa ating naging bisita sa studio, naging bisita sa studio guest sa episode natin tungkol sa best practices ng LGU sa pagpapatupad ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Oo, maiksi lamang po ang oras natin, Mr. Noli. Opo, wala akong problema yun. Oo, kaya bibigyan namin kayo ng pagkakataon para sa inyong parting words. Parting ho, hindi ito Oo. farewell, ha? Oo, parting lang. I'm excited another episode na tayo magkikita-kita. Sa inyo po, mga katribo natin, mga senyorito at senyorita sa buong Pilipinas po, salamat sa pakikinig nyo, nasan man ho kayo. At alam ko, nationwide tayo ngayon, napakabigat po nitong ating studio ng DZXL, kasama mo sa nutrition. At magpapasalamat po kami, makinig po kayo tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon at napakaganda po mga tao po itong kaharap ko. Hindi pa lang ho senior, pero malapit na po. Ano ho? Hanggang sa muli po. Sir Salamat naman, po. malayo-layo pa. Ngayon naman po, narito ang Okay. mga pangalan ng tatlong pinakamabibilis na texters ngayong Sabado. At Roda, tama yung kanilang sagot sa ating tanong. Sila Mga senior ba yan, Ma'am Bernie? mukhang bagets pa. Tsaka Bagets puro pa. lalaki na Dapat naman, Rod. ilalagay pala age, ano? Puro lalaki. Siya ay si Norman Lopez ng Baguio City. Ang grocery Malayo-layo. discount, 5% ang kanyang sagot. Ang pangalawang winner natin ay si Don Cacho ng Sembo, Makati City, 20% discount. Taga Makati, Sa yung medicine, Sembo. restaurant, transportation. At si Eric Baldo, ang pangatlo nating winner ng Taga- taga Santa Ana, Manila. Discount, funeral discount po ang kanyang
sagot. So nanalo kayo ng tig 100 pesos cellphone load. Congratulations sa inyo. Baka nakinig ho yan, baka naging ano yan, nung ako'y nagsalita sa Baguio tsaka sa Cebu, baka ko nandun yan, nakailala ko. Sige po, salamat po. Anyway, Ma'am Bern, it's bye-bye time. Oo, maraming salamat sa inyo faithful listeners ng DZXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com/tv. Lagi po kayo makinig sa radyo mo sa Nutrition tuwing Sabado. Sabi nga ni Sir Nolly, 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Pwede nyo rin kami maging friends sa Facebook. Hanapin nyo lang po ang radyo mo sa Nutrition. Click nyo lang po yung like at friends na tayo. Maaari rin nyo rin kaming sundan sa Twitter. www.twitter.com/radyo nutrition. Small letters po lahat yan. At kung nais nyo kaming mapakinggang muli, lalo na itong very interesting program na medyo bitin ngayong hapon at mga nakaraan, punta lang po kayo sa www.youtube.com/radyo mo sa nutrition. Small letters din po lahat yan. Ayan mga kasama, tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisipsigin namin kayo ng mga tip ukol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po natin, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Assistant Secretary Self, Bernie Flores. At ako naman po inyong Kuya Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, mas nutrisyon ang katuparan.